Nagbigay ng matinding pahayag si Senador Jinggoy Estrada matapos questionin ang umano'y bigla at mabilis na pag-usad ng mga kasong isinampa laban sa ilang miyembro ng majority bloc sa Senado. Ayon kay Estrada, napansin niyang naging agresibo ang pagsasampa ng mga kaso matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado noong Mayo 11, kung saan pumalit si Senate President Alan Peter Cayetano kay dating Senate President Tito Soto. Bukod sa kanya, binanggit din na posibleng maharap sa mga kaso sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva, at Rodante Marcoleta. Dahil dito, lumalakas ang espekulasyon na may mas malalim na tensyong pampulitika sa loob ng Senado at maaaring may kinalaman ito sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa liderato. Kaugnay nito, nahaharap ngayon si Estrada sa kasong plunder at graft na isinampa sa Sandigan Bayan dahil sa alegasyong tumanggap umano siya ng humigit kumulang 573 milyon kickback mula sa mga proyektong flood control. Mabigat ang kasong plunder dahil isa ito sa pinakamataas na uri ng kasong korupsyon sa bansa at karaniwang walang inirerekomendang piyansa kapag malakas ang ebidensya ng prosekusyon. Mariing itinanggi ni Estrada ang lahat ng paratang at sinabi niyang handa siyang gamitin ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Ayon sa senador, may mga ebidensyang hindi umano nabigyan ng sapat na konsiderasyon, kabilang ang sulat mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagsasabing wala siyang ginawang budget insertions sa 2025 national budget. Isa rin sa pangunahing punto ni Estrada ay ang umano'y paglabag sa kanyang karapatan sa due process. Sinabi niyang hindi siya nabigyan ng sapat na oras upang suriin ang mga resolusyon ng Department of Justice at Ombudsman bago tuluyang maisampa ang kaso sa korte. Para sa kanya, mahalagang mabigyan ng patas na pagkakataon ang bawat inaakusahan upang mapag-aralan at masagot ang lahat ng aligasyon laban sa kanila. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng isyong ito kung gaano kakomplikado ang relasyon ng politika at hustisya sa Pilipinas. Kapag may malalaking kasong korupsyon na sangkot ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, madalas na nahahalo ang usaping legal sa intriga at bangayang pampulitika. Dahil dito, nahahati ang pananaw ng publiko, may naniniwalang bahagi ito ng kampanya laban sa korupsyon, habang ang iba naman ay naghihinalang ginagamit ang mga kaso bilang political weapon laban sa mga kalaban sa kapangyarihan. Sa ngayon, mananatiling sentro ng atensyon ang kasong kinahaharap ni Estrada habang hinihintay ng publiko kung ano ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan at kung may sapat bang ebidensya upang patunayan ang mga alegasyon laban sa senador. Lumalalim ngayon ang tensyon sa Senado matapos ihayag ni Senator Erwin Tulfo na may posibilidad na may 2 senador mula sa majority bloc ang lilipat sa minority bloc. Ang revelasyong ito ay lalo pang nagpapakita na hindi pa tapos ang kabuluhang pampulitika sa loob ng Senado at maaaring magbago muli ang balanse ng kapangyarihan anumang oras. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na may 2 senador na umano'y disgusted o labis na nadismaya sa mga nangyari sa Senado nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa kanya, tila hindi makapaniwala ang 2 senador sa mga naging kaganapan kaya posibleng makausap sila ng minority bloc upang hikayating lumipat ng panig. Bagamat hindi niya pinangalanan ang 2 senador, ipinahiwatig ni Tulfo na hindi kabilang ang mga ito sa mga senador na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, lumalakas ang espekulasyon na may lumalaking pagkakahati-hati sa loob mismo ng majority coalition. Mahalagang maunawaan na napakahalaga ng bawat senador sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado dahil manipis lamang ang pagitan ng majority at minority blocks. Kapag may 1 o 2 senador na lumipat ng kampo, posible nitong baguhin ang kontrol sa Senado, kabilang ang liderato, committee assignments, at direksyon ng mga mahalagang batas at investigasyon. Ipinapakita rin ng sitwasyong ito kung gaano kahina ang political party system sa Pilipinas. Sa halip na matatag na ideolohiya ang nagbubuklod sa mga partido, madalas na nakabatay ang alyansa sa personal na relasyon, political interests, at balance ng kapangyarihan. Dahil dito, mabilis magbago ang suporta depende sa sitwasyong pampulitika. Sa mas malawak na pananaw, ang posibilidad ng paglipat ng 2 senador ay hindi lamang simpleng usapin ng numbers game sa Senado. Maaaring senyales din ito ng lumalaking dissatisfaction o pagkadismaya sa kasalukuyang pamumuno at direksyon ng institusyon. Kapag patuloy na lumala ang internal conflict sa Senado, maaaring maapektuhan hindi lamang ang paggawa ng batas, kundi pati ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Sa ngayon, nakatutok ang maraming mata sa magiging susunod na hakbang ng minority bloc at kung tuluyan niyang may mga senador na kakalas sa majority coalition. Kung mangyari ito, posible itong magdulot ng panibagong political realignment na muling yayanig sa Senado at sa buong pambansang politika.